Purihin ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat ka, O God, paglingkuran. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O God, sa hininga. Salamat sa napakagandang umaga na binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa panibagong lakas na kami, Panginoon, ay dinala mo sa lugar na ito para sambahin ka muli sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa nagdaang mga buwan, O God. Ito ang huling linggo ng taon 2024. Salamat sa kabutihan ninyo. Salamat, O God, sa kapangyarihan ninyo. Salamat sa mga himala na inyong ipinakita. Salamat, O God, sa kaligtasan ibinigay mo sa bawat isa. Salamat, O God, sa mga biyaya, Panginoon, na kailanman hindi kayo nagbago, kahapon ngayon at magpakailanman. Salamat sa kagalakan, O God. Salamat sa mga tagumpay na binigay niyo sa amin. Salamat sa mga challenges, O God, kung paano kami tumatag. Salamat, O Father Heart God, sa iba yung provision ninyo na kailanman hindi kayo nagkulang sa amin. Lord, salamat. Ngayon pong araw na to, muli ang salita mo ay amin pong pagbubulay-bulayan. I-bless mo, O Diyos, ang bawat puso't isipan ng iyong mga anak. Bawat salita mo na kanilang maririnig, ito, O God, ay may store sa kanilang mga buhay. And Father God, we promise na ikaw lang ang maitaas namin sa lugar na ito. We also pray, God, anoint and bless all the worship services ng JA1 nationwide and worldwide. I pray, Father God, your anointing continuously flow to all JA1 people around the globe. Salamat po, O God, and we promise ikaw lang ang aming itataas. Lord, protect all our brethren who are watching right now, nag-worship, Panginoon, online, and bless them as well, I pray. Bless all the people who are still on their way here to worship you. Lord, we give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. You may be seated, please. Luke chapter 4, verse 18 up to 19 says, The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. J1 Culture, sabay-sabay po natin, bigkasin po ito. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Happy New Year. Sino po ang nandito noong nakaraang pong Christmas gathering natin noong 25? Raise your hands. Oh, sino naman ang hindi na-witness yung ating pong Paskuhan na yon? You miss it. Ang isa po nating kapatid ay nagparapol po dito ng two doors na ano ba ito? Frigidaire worth 52,000. Praise God. Ang nanalo ay kabataan ang nakabunot. Isa naman po ay nagpipray na magkaroon sila ng panibagong TV. Aba, siya po ang nabunot. At 50 inches na television. Nakakatuwang pa yun. Saka napakarami po mga regalo sa time na yon. Kaya ang Diyos ay mabuti dahil pinapadama niya ang kanya pong pag-ibig sa atin at napupuspos tayo ng mga kagalakan. Alright. So this time, noong nakaraang pong linggo, ay ang ating po naging topic po doon ay the
power of the name of Jesus. Yun po ang ating po naging topic last time. Pero by the way, bago ako magpatuloy sa gusto kong sabihin, sino po dito ang ngayon lang po nakarating sa ating pong worship service? Raise your hands please. Yan, welcome, welcome po, welcome, welcome. Welcome po kayong lahat sa Jews the Anointed One Church. At ito po ay inyong pong dinaluang church ay Non-Sectarian Full Gospel Christian Ministry. Buong Biblia lang po itinuturo po dito at ito po ay walang labis, walang kulang. Kaya welcome to the family. Rest assured na mabibless po kayo. Okay? Welcome. Welcome. Palapakan natin ang Lord sa mga first-timer. Praise the Lord. Okay. Ngayon, ang napag-usapan natin nakaraan about the powerful name of Jesus, right? The powerful name of Jesus. At ngayon naman, ang ating pong pag-uusapan ay continuation din po ng powerful name of Jesus. Bakit po tayo sumasamba kay Jesus? Why we are experiencing His power? Why there is miracles in the name of Jesus? Why sinasamba siya ng milyon-milyong tao, bilyon tao sa buong daigdig? Why people are very excited to come to worship the Lord? Why people are excited to meet Jesus in the air? Why pinag-uusapan ang rapture of the church? Ano ang pangalang ito? Now, please lend me your ears. Makinig po kayong mabuti. In the book of Philippians, chapter 2, verse 9 up to 10, ang sabi niya, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above in every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Yon. Alam nyo, dito nyo makikita kung bakit ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi lamang ito binigyan ng nakalevel sa tinatawag na divine authority, power, kundi siya talaga kasi ang tunay na Diyos. Siya ang representative ng Diyos at siya ay Diyos. Kaya dapat natin maintindihan ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Ang Panginoong Hesus ay galing sa langit na bumaba sa lupa. Nang sabi ng book of John, chapter 1, verse 1 up to 4, up to 3, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Tagalog, sa simula pa naroon ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. He was with God from the very beginning, sabi ng verse 2. At pagdating ng verse 3, through Him, lahat ng bagay ay nalikha. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So since siya ang creator ng langit at ng lupa at siya rin ang lumikha sa iyo, huwag na huwag mong iisipin na ordinaryo ang Diyos mo. Ang Diyos natin ay napakamakapangyarihan na hindi pwedeng pantayan ninuman. Kaya sa Kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sino po dito ang mayroon na pong Jesucristo sa kanyang buhay? Very good. Diyan ang reason kung bakit nung totohanan na tinanggap ninyo si Jesus, nagbago ang buhay nyo. Yung madilim nating buhay ay nagkaroon ng matinding liwanag. Yung buhay natin na wala ng pag-asa,
nagkaroon tayo ng napakagandang pag-asa. Yung buhay natin na malungkutin, ngayon ay nagiging laging masaya. Ang buhay na mabisyo at madilim, nagkaroon ng liwanag. Dahil ang ating pong Panginoon Kristo, sabi ng John chapter 8 verse 12, He is the light that gives life. Siya yung liwanag na nagbibigay ng buhay. That's why napakamapalad ng isang tao na nakilala niya ang Panginoon Yesus at siya ang pinagahari niya sa kanyang buhay. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, napakapalad mo. Yes, alam niyo, siya po yung gumapi sa ating pong kaaway. Ginapi niya si Satanas na siyang kumukontrol sa buhay ng marami. Dahil sa tanggapin natin at sa hindi, mula nung pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan, siya na ang kumukontrol sa buhay ng tao. At ang sabi ng Biblia, si Satanas na ang naging Diyos ng sanlibutan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ang sabi nga niya, binubulag ni Satanas ang isipan ng maraming tao na huwag maniwala sa salita ng Diyos na siyang larawan ni Kristo Jesus. Kaya ang buhay ng tao, mga minamahal, ay pawang nasa dilim. Pero nung dumating ang ating Panginoon Yesus, siya ang nagliwanag. Sabi ng Book of Matthew chapter 4, verse 14 up to 15, siya yung nagliwanag sa atin. Kaya ang tao ay may pag-asa dahil lamang kay Jesus. And more than 2,000 years ago, ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, natigis yung kanyang sariwang dugo para lamang tubusin ang taong makasalanan. Kaya ang pangalan ng Panginoon sa Kristo ay napaka-makapangyarihan. Kaya sabi niya, siya ang Savior of the world. Kaya ang sabi rin ng Book of Colossians, chapter 1, verse 13, inilipat ng Diyos ang tao sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ito yung makikita mo na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa English po yan, God translated us from the power of darkness and into the kingdom of light. Why? Si Jesus Christ ang liwanag. Now, number one na dapat nyo makita kung bakit powerful ang pangalan ni Jesus Christ, the name of Jesus brings salvation. Ang pangalan ni Jesu Kristo ay nagdala sa atin ng kaligtasan. According to the book of Acts chapter 4, verse 12, maisusulat ninyo dapat ang mga ito para tanda ninyo sa Biblia na ito talaga ang totoo na dapat mong panampalatayanan. And there is salvation in no one else. Wala na raw pong ibang kaligtasan maliban lamang kay Jesu Kristo matatagpuan. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sa Tagalog po, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Question, sino lang ang ibinigay ng Diyos na tagapagligtas sa tao? Lakase, Jesus. Hindi po pangalan ni Darna. Hindi ang pangalan ni Mang Kepweng. Hindi ang pangalan ni Maria. Hindi pangalan ni Jose. Hindi pangalan ni Pedro. Pangalan lang ng Panginoong Jesus.
Why? Again, sa pangalan ni Jesus, every knee shall bow. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Lahat, kung babalikan muli natin yung kaninang verse sa Philippians chapter 2, verse 9 up to 10, that in the name of Jesus, every knee shall bow on earth, in heaven and on earth, and under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Kaya wala nang iba pang pwedeng magliligtas sa iyo at sa akin. Pangalan ni Jesus. Yan ang Savior. Ang example po dyan, noon nagtanong ang isa pong sundalo, isa pong jail guard kay Pablo, doon sa Acts chapter 16, verse 31, ano po ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? Ang sabi ni Pablo sa isa pong jail guard, believe on the Lord Jesus and you will be saved and your family also. Kita mo? So, pinagdiinan ni Paul, sumampalataya kayo kay Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Sinong gustong maligtas pati ang kanyang buong pamilya? Sumampalataya kayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. No other name. No other name. So, anong dapat mong gawin? When we share the gospel, emphasizes the power of Jesus' name to forgive sins and grant eternal life. So kaya, alalahanin mo ito, ang pangalan ng Panginoon Kristo, binibigyan niya ng diin na siya lang ang pwedeng magliligtas ng iyong buhay. Wala nang iba pa. I-share mo sa marami. Katatapos lang po ng Pasko. New Year na next week. Alam nyo, nagbigayan na ang marami. Pero kung mayroon man tayo number one na ibibigay ngayon sa tao, ay ang i-share ang tagapagligtas upang sila ay maligtas. Lahat ng regalo na tinanggap natin, mapera, magamit man ito po ay pangsamantala. Pero ang regalo ng kaligtasan, ito ay habang buhay, hanggang sa kabilang buhay. That's the name of Jesus Christ. He is the only Savior. Napansin ninyo, lahat ng religion, naniniwala sila na mayroon pong dapat na tagapagligtas. Pero mayroon naman po ibang religion. I'm sorry the word lahat. Hindi lahat ng religion naniniwalang si Jesus ang tagapagligtas. In fact, ang mga Budismo, hindi naniniwalang may Diyos. Hindi rin naniniwala ang maraming tao lalo sa India na si Jesus ay Diyos, kundi Hinduism. Pero alam nyo, marami na rin ngayon sa India ang sumasampalataya kay Jesus. Why? Dahil sa pangalan ni Jesus, napatunayan nila na hindi lang tagapagligtas, siya rin po ay nagpapagaling. Number 2, the name of Jesus heals. Ito yung power niya. Ang pangalan ni Jesus ay nagpapagaling. Kaya tingnan nyo, every time na mag-pray over ang inyo pong bishop, in Jesus' name, gumagaling ang may sakit. Jesus' name carries the power to heal physical, emotional, ang spiritual wounds. Nung pong Pasko lang, after ng ating gawain po dito, sabi ni isa nating pastor, pag-pray niyo po ang tatay. Kasi po, laging masakit po ang kanya pong tiyan. Pinag-pray ko na rin po,
Pero parang wala pa po nangyari. Ipag-pray nyo nga po ang tatay. Sabi ko, sige, pagpipray kita. Abi na pinag-pray ko, ayun, siya po ay may sapi. Sinapian lang po ng isa pong kaluluwa ng taong pinagsasaksak at namatay. Nung sumapi yung kaluluwang yon, yung sakit na naranasan niya, dumaloy din po sa mismong tao na kanya pong pinasukan. After na mapaalis yung espiritu pong yon, instantly, tuwan-tuwa yung tatay na wala kaagad ang pananakit ng kanyang tiyan. The name of Jesus heals. Nagpapagaling ang pangalang Jesus. Sabi natin muli, Heso Kristo. Hindi lamang siya Savior, siya po ay manggagamot. Kayang sabi ng Acts chapter 3, verse 16, ang sabi niya, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can see all. Mismong si Peter at saka si John, pumunta sa Temple of Beautiful, mayroon pong lumpo na naroon. Ang sabi po ng dalawa, ginto at pilak wala kami. Pero sa pangalan ni Jesucristo, tumindig ka at gumaling ka. Purihin ng Diyos, instantly, yung lumpo, gumaling. Alam nyo, daan-daan na po ang tao na minister po natin, pangalan lang ng Panginoong Jesucristo. By the way, paalala ko lang po ito, may mga tao pa sa ngayon naniniwala sa anting-anting. Hindi ho totoo yun. Humahawak ng anting-anting, bumibili sa mga nagtitinda kung saan-saan sa Quiapo. Pumupunta po sila doon sa banal daw na bundok. Meron bang banal na bundok? Hindi ho totoo yun. Hindi nyo makukuha ang kagalingan ng isang tao sa pamamagitan ng sabi-sabi. Walang nakalagay sa Biblia na lumapit ka at humawak ka sa puno at gagaling ka. Pangalan lang ng Panginoong Jesucristo, sapat na. Bakit? Sa pangalan, anong sabi niya muli? Every knee shall bow. Every tongue confess. Lahat daw ng tuhod ay luluhod. At lahat ng dili magsasabi na si Jesus ang Panginoon. Now, sa ibang translation, lahat daw ng pangalan ay luluhod. Cancer ay pangalan, luluhod sa pangalan ni Jesus. Ano pa? Problema, luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may pangalan, luluhod sa pangalan ni Jesus. That's why, blessed na blessed kayo. Ang Panginoong Jesucristo ang nananahan sa buhay nyo. Wag na wag kayong bibitaw, ang taong bibitaw sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para na rin po siyang nawalan ng buhay o nagpakamatay. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Maliban sa akin, wala kayong magagawa. Sino po dito gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na buhay? Ang representative ng Amang sumasalangit, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi po yung mga santo at santita. Pangalan lang. Tandaan nyo, pangalan. Hindi sinabing rebolto. Pangalan.
Hindi sinabing anting-anting, pangalan lang ng Panginoong Yesus. That's why the man was instantly healed nung sinabi ni Pedro at ni John, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, rise up and walk. So when praying for healing, invoke the name of Jesus with faith. Please, tumingin kayo sa akin dito. Ikaw at ako, representative ngayon ni Jesus, basta mag-pray over ka, sasabihin mo lamang, in the name of Jesus, be healed. At gagaling ang may sakit. Napakarami na po ang pinag-pray po natin. Naalala ko tuloy, yung isa pong kapatid natin, sabi niya, Bishop, ito na po yung pinag-pray niyo po. Sabi ko, pinag-pray ba kita? Opo. Anong request mo ba noon? Ako'y magkaanak. Tapos sinabi niyo lang sa akin, tanggapin mo sa pangalan ni Jesus ang iyong anak. Abi, after few months, ako po ay nagbuntis. At tignan niyo po ngayon, ito na po, naipanganak ko na aking malusog na sanggol na babae. Ako po'y galing po ng Cayman Islands. Narinig niyo na po yata ang patutuko pong ito. Ang mag-asawa pong ito ay, nung alam niyang darating kami, siya po ay umupa ng apartment para hindi na raw kami mag-hotel at kami ay mapaglutuan nilang mag-asawa. So, ang nangyari, kami po ay gumamit ng kanila isang kwarto at yung isang kwarto ay nasa kanila. Tinanong ko, ilang taon ba na ba kayo na mag-asawa? 9 years na po, magti-10 na. Okay. May anak na kayo? Ay wala pa nga po. Yun po ang prayer po namin. Alam nyo, sabi ng Lord sa akin, they are Shunammite couple. Alam niyo yung Shunammite? Iniisip na laging tutulong sa mga lingkod ng Diyos. Yun ang Shunammite. Ang sabi ko, okay. So bago ako umalis, sabi ko, ipagpepre ko kayo na kayong dalawa, kayong mag-asawa, ay magkakaanak. Ngiting-ngiti po siya, salamat po, salamat po. Alam nyo, after ng prayer, umuwi na po kami. After 2 months, tumawag po sila. Purihin ng Diyos, buntis. Pagbalik po namin, after a year, nung siya po'y nanganak, nagulat po kami. Siya po ay nagsabing, ang aming pong anak, nung pinanganak po, ay meron na pong ngipin. First time, may ngipin kagad yung baby. 2. At after 3 days, pinabunutan sa dentista. Bakit? Kasi makakagat ang nipple ng kanya pong mami. Binunutan. Grabe, tatandaan mo ito. Ang pangalan ng Panginoon Jesucristo ay napakamakapangyarihan. Number 3, the name of Jesus has authority over demons. Ang pangalan ni Jesucristo ay may kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu. Why? Demons trembled at the name of Jesus. Ang mga demonyo ay nanginginig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Because it signifies His ultimate authority over them. Tandaan mo ha, ikaw at ako, hindi ka tatakutan ng demonyo. Pero, dahil si Jesucristo ang nasa sayo, takot na ang demonyo sayo. Kaya sinasabi natin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. At lumalayas po sila. Kaya nga, nakilala ang J1 Church sa tinatawag na deliverance. Why? The name of our Lord Jesus Christ
is the all-powerful God at ang lahat ng masasamang espiritu ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakalagay na po ito sa Mark chapter 16 verse 17. In the name of Jesus, ang sabi niya dito, in my name, they will drive out demons and they will speak in new tongues. Mayroon pong 72 disciples na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Pagkatapos noon, nag-report sila kay Jesus at ang sabi, Panginoon, Panginoon, ang mga masamang espiritu'y suko po sa amin. Sumusunod sila sa utos namin sa pangalan mo. Kaninong pangalan? Pangalan ni Jesus. Gusto kong malaman ninyo. Ang sabi ni Jesus Christ, oo, nakita ko si Satanas, bumagsak na parang kidlat. Pero huwag kayong matuwa dahil suko ang demonyo sa inyo. Matuwa kayo dahil nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Bakit suko ang masasamang espiritu sa iyo at sa akin? Dahil nasa sa iyo si Jesus. At ang ginamit mong pangalan in the name of Jesus. Ano man ang gawin mo ng panalangin, lagi mong bibigkasin sa pangalan ni Jesus. Kaya pag nagpray-pray kayo, ganito, tumingin, Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit ako sa iyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yan. Pagkatapos mong sabihin yun, Ama, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko ngayon ang lahat ng mga sakit na ito in Jesus' name. Yun. Sabi natin muli, in Jesus' name. O kaya gusto niyo pong tiyak kasi baka sabihin ng kapitbahay ninyo ng pangalan din na Jesus, naku, ginagamit yung pangalan ko eh. Ang dagdagan mo na lamang ng sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ulit. Gumaling ka. Ayan. Tandaan nyo ha, gagaling ang mga may sakit. Naalala ko tuloy yung isang may sakit sa puso. Lumapit lang. Pero sabi nga niya, pag-pray niyo lang po ako, gumano lang po siya. Sabi ko, tanggapin mo ang iyong kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya gagamitin niyo lagi ang salitang Panginoong Jesucristo. Okay. Now, so ang number 3, you can drive out demons. Kaya dito mo makikita ang spiritual warfare stands firm in the name of Jesus, knowing that His power triumph over all darkness. Kaya nga, walang magagawa si Satanas. Why? Basa, Matthew chapter 28, verse 18. Ang sabi ni Jesus Christ, all power in heaven and on earth was given back to me. Sa Tagalog, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat. Ulitin nga nyo. Sabay-sabay naman. Lahat. Isa pa. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Nasa Kanya na lahat. Nilahat na. Kaya huwag kang magdududa sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Don't ever doubt. Hindi yung, baka naman makatulong itong binigay ni Mang Kepweng. Baka naman makatulong itong ibinigay ng manghihilot. Useless po lahat yan. Pangalan lang ng Panginoong Jesucristo, sapat na. Sapat na. Naalala ko tuloy na ako'y nandoon po sa Hong Kong. Nagmi-minister po ako, bigla pong tumayo yung isang babae, tumakbo. Alam ko may karga. Ang sabi ko, in Jesus' name,
Angels of the Lord, sabi ko sa pangalan ni Jesus, ibalik ang taong yun dito. Ay doon sa malayong lugar, biglang uminto. Then, naglakad patalikod, pabalik doon sa kinaroroonan ko. Kaya ano inutusan ko? Inutusan ko ang anghel sa pangalan ni Jesus. Even ang mga anghel, susunod sila sa inyo pag ginamit mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Naalala ko, meron akong mini-minister. Umakyat sa puno ng chiko. Doon sa dulong-dulo ng chiko. Gigiwang-giwang yung chiko. Aba, hindi na babali. Alangan namang akyatin ko. At sabi ko, baba. Kung sinipa ako, di ako ilaglag. Ang sabi ko naman, sa pangalan ng Panginoon Kristo, Angels of the Lord, ibaba ang katawang yan at itakbo doon sa loob ng church. Now, abi nagulat ako dire-diretso, hindi yung bumaba na dahan-dahan. Hindi, dire-diretso. Tapos bigla itinakbo doon sa loob ng church. Saka ko doon pinalayas ang masamang espiritu. Ganon ka-powerful ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo at buhay ko. Say hallelujah! Number 4, the name of Jesus brings peace. Ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, nagdadala ito ng kapayapaan. Nagugulumihanan ka ba? The Lord will give you peace. The name of Jesus calms the storm, both physical and emotional, and brings peace to troubled heart. John chapter 14 verse 27. Sulat niyo to. Napakaganda. Sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi po kaguluhan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Tell to the person next to you, huwag ka nang matakot. Huwag kang mabalisa. Yes. Mark chapter 4, verse 39, ito po yung example niyan. Si Jesus Christ, pinakalma niya ang bagyo. Lulubog na raw sila. Umiiyak na ang mga disciples po niya, sanay sa pangingisda. Umiiyak sila. Sabi nila, Panginoon, lulubog na ho tayo. Hindi ba kayo nababagabag? Anong ginawa ni Jesus Christ? Bumangon siya at sinabi niya, peace, be still. Aba, ay pagkasabi ng ganon, biglang nawala ang hangin at naging payapa ang karagatan. Huwag kayong magulumihanan. Ang nakaraang taon ba ninyo, itong year 2024, may mga naging kagulumihanan kayo? In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, hindi mo na dadalhin yan sa year 2025. Say hallelujah! Tandaan mo, marami kang dinaan ng bagyo. Dumaan man ang kaguluhan sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. But today, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I declare, peace, be still. Tahimik! Ang namang mga problema meron kayo, God is now making a way. Bibigyan ka ng mapayapang buhay at hindi mo dadalhin yan sa year 2025. Hallelujah! That's why when faced with fear or anxiety, speak the name of Jesus.
Kapag meron kayong takot, meron kayong pangamba, nagugulumihanan kayo, speak the name of Jesus over your situation and let His peace reign in your heart. Kaya lagi mo sabi, panatag ang buhay mo, panatag ang kalooban mo, panatag ang buhay ko. Ang kapanatagan ay makakamtan mo. Yes, maniwala po kayo. Huwag mong pagdududahan ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Everybody say, peace be still. In Jesus' name. Problema mo sa puso, nagugulumihanan ka. Now, I declare, gumaling ka ngayon. In Jesus' name. Yes. Masakit ang likod mo. In Jesus' name. Gumaling ka. Pasalamatan mo ng Lord. Thank you, Lord. Ako yon. Hallelujah. That is the powerful name of Jesus. Powerful name of Jesus. Now, number 5. The name of Jesus opens doors. Ulitin ko muli. The name of Jesus opens doors. Nagbubukas siya ng pintuan. Anong klaseng pintuan yan? The name of Jesus unlocks divine opportunities and blessings. Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do in words or deeds, do everything in the name of Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Lahat daw po ng iyong gagawin, gawin mo lahat ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Wala kayong dapat ikatakot. Ang totoo, ang tao ay nawawala na ng pag-asa dahil walang Diyos. Pero ang tao na may Diyos, punong-puno yan ng pag-asa. Bakit nawawala ng pag-asa maraming tao? Dahil wala silang Diyos na may kontrol ng bukas. Bakit tayo punong-puno ng pag-asa? Dahil meron tayong Diyos na nakababatid ng mangyayari bukas at sa darating na araw. Come on, give glory to the living God. Kahapon, kasalan. Nandun pa naman kami sa malalim na nasa bundok eh. Pag umulan po, basa kami lahat. Bakit? Hindi kami makakatakbo papunta doon sa may bubong dahil po sa matarik ang hagdanan. Lalakad ka doon, kailangan dahan mo. Umaambon na. Sabi ko, in Jesus' name, mga anghel, itaboy ang lahat ng mga ulap na yan doon. At magpakita kayo ng liwanag. Sabi, mamaya-maya, tumigil na kaagad. Natapos ang kasalan. Na walang patak ng ulan. At biyaya ng Diyos, nung tapos na ang kasalan, sa kaumulan. Pangalan ng Panginoon Jesucristo, kontrol ang lahat ng bagay. Amen! Alam nyo, di ba, dito sa Batangas may darating na signal number 3 or number 4? Prayer! Ay, hindi dumapo eh. Grabe! Ang Diyos ay may ginagawa sa taong naniniwala sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Alam nyo, noon si Jesucristo muling nabuhay, nagpakita sa mga disciple, si Tomas,
Sinabihan siya ng mga disciple niya, uy, nabuhay si Jesus. Sabi ni Tomas, maniniwala lang ako pag ang daliri kong are ay naipasok ko sa tagiliran niya. Biglang dumating si Jesus. Tomas, halika, ipasok mo sa tagiliran ko ang iyong daliri. Natulala si Tomas at ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ni Jesus, na ngayon naniwala ka na, Tomas, dahil nakita mo ako. Pero mas mapalad ang taong naniniwala sa akin, bagamat ako hindi niya nakikita. Mapalad tayong lahat! Naniniwala tayo sa ating Diyos na buhay na hindi natin nakikita. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Dapat mo talaga siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, when you face closed doors in life, call on the name of Jesus. Yang sabi nga ng Book of Acts chapter 16, verse 25 to 26, si Paul at saka si Silas ay nag-pray. Nakakulong sila. At saan ka nakakita? Matapos silang mag-pray at kumanta, bumukas ang pintuan ng mga siyelda. Lahat ng pintuan ng kulungan nabuksan. Gusto ko rin sabihin sa inyong lahat, sa year 2025, kung may mga kulungan na sarado, kumbagay sarado ang blessing, ngayon, in Jesus' name, purihin mo siya, makakalagan ang mga pintuan na yan na nakasarado ng humatumahad lang ng blessings mo. Ang blessing ay dadaloy ngayon sa iyo sa year 2025. Kung sa tingin mo'y maliit pa lang ang bukas, bubuksan yan ng biglaan ng Panginoon at hindi mo pwedeng hadlangan ang pagdaloy nito. Blessings will flow to you like a river that will never go dry. That is the name of Jesus. Open doors. Praise God. Kaya nga, and the prison doors miraculously opened. Naalala nyo rin, si mismong Peter, nakakulong din, nagpipray ang mga tao, in the name of Jesus, bigla po itong nabuksan. Grabe na to. Kaya nga milagro, Diyos lang ang makakagawa ng milagro. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Huwag kang mag-alala. May nangyayari sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi mo sa 5 kapatid mo lang, sabi mo sa Kanya, magtiwala ka kay Hesus Kristo. Yes, magtiwala kayo kay Hesus Kristo. Praise the Lord. And the last one, the name of Jesus defeats death. Ang pangalan ni Hesus Kristo, tinatalo niya ang kamatayan. Yes. Why? Jesus conquers death, and His name carries the power of resurrection. John chapter 11, verse 25, I am the resurrection and life. Sinabi sa Tagalog, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. Iyan ang ating Diyos. Ang halimbawa po nito, John chapter 11, verse 43, si Jesus, binuhay niya si Lazaro. Anong sabi ni Jesus Christ? Lazarus! Labas! Abi lumabas si Lazaro doon sa libingan. Buhay!
Why? His name holds the power of life. Hawak ni Jesus ang susi ng buhay. Thank you, Lord. Nakalimutan ko na yung pinag-pray ko na sinabi ng doktor, patay na raw. Wala na raw kapag-asa. Sabi ni Pastor Romel, naalala niyo po ba, Apostle Art, ang inay nung pinag-pray po ninyo, nung pinag-pray po, o ano, ay wala namang pag-asa at hindi na rin po ako makakauwi. Ay nung pinag-pray po ninyo nabuhay po ang inay Hallelujah. May ginagawa si Lord. Magtiwala ka lang. Maniwala po kayo. Pati na ang mismong patay na pautang, bubuhayin ng Lord yan. Magbabayad sila sa inyo. Amen? Grabe na to. That's why defeats death. Oh, ang daming mga patuto. Kaya nga, confident ako lagi magsabi sa inyo, hindi kwentong barbero po ito. Why? Ang tanda ko ng are. 19 years old ako na born again. Ako ngayon po ay 62. Mahigit 40, 43 na ako naglilingkod kay Lord. Napakarami na akong pinag-pray. Gumaling. Napakarami na rin ang mga pinag-pray na mga member natin. Gumaling. Nagtagumpay. Maniwala po kayo. Huwag kang magdududa sa napakamakapangyarihan pangalan ni Jesus. Lagi siyang magmimilagro. Sa tingin mo'y walang pag-asa, but in the name of Jesus, there is hope. Kaya when you face with hopeless situation, declares the name of Jesus, believing in His power to bring life and restoration. Kaya mga kapatid, ito ang kailangan natin yakapin. Pangalan ng Panginoon Jesucristo. That is the name that is above in every name. So wala kang tatawagin ibang Diyos, kundi si Jesucristo. Amen? Now, in my conclusion, the name of Jesus is above in every name. And it carries unmatched power to save, to heal, to deliver, and bring peace. Siya, yung tao na Diyos na nagkatawang tao na hindi pwedeng pantayan ninuman ang kanyang kadakilaan. Siya lang ang nagbibigay ng kapayapaan, nagpapalaya, nagliligtas, nagdadala ng kapayapaan ng buhay. Kaya when we speak His name in faith, we access the fullness of His authority and presence. Kaya pag sinabi mong pangalan ni Jesucristo, inaccess mo na ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang authority at ang presensya niya ay laging naroon. As I close, tingnan natin, magkaroon tayo ng katanungan ngayon sa ating mga sarili. Lubos ko ba naiintindihan ang kapangyarihan at ang authority ni Jesus? Nung ako binaborn again, lubos ko bang naiintindihan ito? Na mayroon palang kapangyarihan ng ang pangalan ng Panginoon Jesucristo? Na siya ang all-powerful God? How can I use His name to bring healing, peace, and deliverance to others? Paano ko gagamitin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo? Simple lang. Huwag ka nang matakot. Nasa iyo ang Diyos. Mag-pray over ka. Gagaling ang mga may sakit. Sabi nga ni isa nating member na si Sister Divine, manggugupit lang po itong kapatid nating ito.
Saan ka nakakita? Lagi na siyang pinupuntahan ng mga tao para magpa-pray over. Aba, ay magsasalita lang siya, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Yung may karga, biglang tutumba. At pagkatapos ng paalisin lang yung may sakit, ay yung karga ng may sakit, gumaling ka agad. Grabe. Itaas mo lang ang kamay. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, ang kamay ko ay anointed. Ipapatong ko ang aking kamay sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At sabi mo muli, at sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, bibigkasin ko ang gusto kong mangyayari. Ngayon, bibigkasin ninyo ha, ano bang gusto mong mangyari? Pero, baba nyo muna yung kamay. Tumingin sa akin dito. Huwag nyong gagamitin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo pag susumpahin nyo ang ibang tao. Huwag kang susumpa. Okay? Ibig sabihin, huwag mong i-curse ang kapwa mo. Hindi yung pwede sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, mapahamak ka. Hindi yung honor ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapahamak. Amen? Kundi, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka, yumaman ka, sumagan ang buhay mo, magsaksid ka, o magtagumpay ka. Yun! At magiging kakaiba ang buhay natin sa year 2025. Ang sabi ko, magiging kakaiba ang buhay natin sa year 2025. It is because we have the powerful name of Jesus. Hallelujah! Mas masigla ang buhay natin sa darating na taon. Mas matagumpay ang buhay natin sa darating na taon. Dahil mayroon tayong pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang pangalan sa iyo at sa akin. Dahil dito, confident ka. Hindi ka manghihina. Hindi ka malulumbay, kundi lagi kang excited na may bagong bagay na gagawin si Lord sa ating buhay. Say hallelujah! Tayo po tayo lahat. Sabihin natin lahat, there's miracle in Jesus' name. There's miracle in Jesus' name. There's miracle in Jesus' name. He heals the broken heart, heals the broken hearted, and sets the captives free. There's miracle in Jesus' name. Open your mouth, say it. There's miracle in Jesus' name. There's miracle in Jesus' name. He heals the broken-hearted and sets the captives free. There's miracle in Jesus' name. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. Sandali lang. Parang hindi kayo excited. Yung pinag-aralan natin, ito yun, kanta. Kaya He is my healer, my provider, my comforter, the Prince of Peace. In Jesus' name. Tama? Isa pa. Bigkasin nyo yung mga bibig. Oh! There's miracle in Jesus' name. There's miracle in Jesus' name. He heals the broken-hearted and sets the captives free. There's miracle in Jesus' name. Ituro natin
natin siya. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. Deliverance. Deliverance in Jesus' name. Deliverance in Jesus' name. He gives sight to the blind and makes the lame to walk. There's deliverance in Jesus' name. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. Ito ngayon, pag kinanta mo to, manampalataya ka. Kung mayroong kang nararamdaman na ibig sabihin, mayroong sakit karamdaman sa katawan mo, pag kinakanta mo ito, nananampalataya ka na ikaw ay gagaling. Kung ikaw naman nagugulumihanan, dahil siya yung Prince of Peace, mawawala ang anumang kaguluhan sa iyong isipan at puso. Okay? Kung ikaw naman ay may pangangailangan, anumang problema sa pinansyal ng problema mo, yan, He is our great provider. Manampalataya ka. May nangyayari na hindi mo namamalayan. Amen? Awitin ito, bigkasin ng iyong bibig. Makinig. Ang sabi ng Bible, life and death is in the power of your tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Kaya kumanta ka ng may pananampalataya. Amen? Oh, kanta ulit. Come on! He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, He is your healer, your provider. He's your comforter, the Prince of Peace. He is your healer. He is your healer, your provider. He's your comforter, the Prince of Peace. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He's my comforter, the Prince of Peace. He's my comforter, the Prince of Peace. Woo! Now, pikit. Dahil kinanta mo ito, nang galing sa puso mo, pakiramdaman mo ngayon, yung dati mong nararamdamang sakit sa katawan. Now, wala na. Pinagaling ka ng Diyos na buhay. Tanggapin mo ang kagalingan ng puso mo. Tanggapin mo ang kagalingan ng iyong baga. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesucristo ang kagalingan ng iyong ovary. I speak healing sa mga hindi magkaanak. Gumaling ang iyong ovary. Tinatanggal ko ang pikos sa iyong ovaryo in Jesus' name. At pinapadali ko ang kagalingan sa iyo
Dumalo yung kagalingan sa iyong mga dugo. I speak healing maging dyan sa leg mo. I speak healing sa iyong kidney. I speak blessing upon you right now. Sa anumang kahirapan, makawala ka. Bigyan ka ng Diyos ng karunungan at magkaroon ka ng magandang hanap buhay. Taas ang kamay at sabi mo, Lord Jesus, nananampalataya ko sa iyo. You are the powerful name. Panginoon, patawarin mo akong lubos sa anumang kasalanan ko, sa nagdaang mga araw, sa pagdududa ko, sa kakulangan ko, ng paggamit ng pangalan mo. Patawarin niyo po ako. Lord Jesus, linisin niyo ako ng inyong banal na dugo. Lord, maghari kayo sa buhay ko. You are my healer. You are my provider. Ikaw ang comforter. Ikaw ang Prince of Peace sa buhay ko. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Lord Jesus, ang pangalan mo, ang pangahawakan ko, at tinatanggap ko ang mga pangako mo. In Jesus' name. Taas mo lang kamay mo. Lord, I have anointing. I have the power of the name of Jesus Christ. Gagamitin ko aking kamay. Ipapatong sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. Gagamitin ko aking kamay sa paghahanap buhay. At ako ay sasagana. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesucristo, tinatanggap ko, I am victorious. In Jesus Christ's name we pray. Say Amen. Oh, now, tingnan nyo ngayon yung mga sarili. Sino ngayon ang nakaranas ng pagbabago, kagalingan sa kanyang katawan? Come on! Yes! Woo! You have the powerful name of our Lord Jesus Christ. No more fear. Ready na to face 2025. Tingnan mo nga mukha ng katabi mo para malungkot pa rin yata. Mahaba pa yata ang baba. Okay? Now, you are a born-again Christian. You have the all-powerful God. That's why no more fear. Amen. Receive your blessings. You may be seated, please. The Lord bless you, kayong lahat ng mga sumamba sa Lord, nakinig ng words of God sa online. You are declared super blessed today. You have the powerful name of Jesus Christ. Praise the Lord.